And fatty liver. Kadalasan ho ay magkapatid na sakit yan. Kadalasan ho fatty liver na ang pasyente bago ho ito later on magkakaroon ng gallstone. Ang gallstone po, so ang kadalasang alam ng tao ay galing sa pagkain ho ng fatty foods. But ang karagdagan po doon, ang kadalasang hindi ho alam ng tao ay yung pagpapalipas ho ng gutom ay pwede rin hong mag-cause ng gallstone. And ang isa pa hong hindi alam ng karamihan ay ang atin hong kasing katawan may biological clock po yan. Meaning, every 2 hours po, merong organ na nagpapahinga. Tulad po ng 11 p.m. to 1 a.m., pahingang ho yan. And rest and rejuvenation ho yan ng ating gallbladder. While ang 1 to 3 a.m., madaling araw, pahinga naman ho yan ng liver. So on and so forth, hanggang sa makaikot ho yan ng 24 hours, salit-salitan hong nagre-rest and rejuvenate ang different organs of the body. So ano ho ba ang ibig sabihin yan? Alam ho ng ating organs kung oras na ho ng pagkain, if it is already time for breakfast, lunch, and dinner. So, 30 minutes to 1 hour before mealtime, ang nangyayari ho, si stomach ho, nagproproduce siya ng hydrochloric acid. So, yan ho ang panunaw natin ng foods, ordinary foods. Then, si gallbladder naman ho ay magre-release ho ng bile para naman ho panunaw natin ng mga fatty foods. So, anong mangyayari kung hindi ho tayo kumakain sa oras? Di ba? So, pagka ho hindi totally nakakain or nakakain man ho pero lagpas na sa oras. So, yung hydrochloric acid ho galing sa stomach, yan din ho ang same acid na gagasgas sa lining ng ating stomach. Di ho ba yung paminsan kayong nagdighay? Tapos so nalasahan nyo yung acid or para ho doon sa may mga GERD o nagre-reflux ho yung acid. Di ho ba lasang acid talaga yung nalalasahan natin? So kasi nga ho acid, so ganun ho siya katapang. Kaya kaya niya hong mag-erode, gumasgas ng ating lining ng stomach, causing gastritis or ulcer later. So, kaso ang pinag-uusapan natin is gallstone. So, yung bile naman ho na ni-release for more fatty foods, hindi nga ho nagamit. So, ang mangyayari ho doon, magka-curdle po yun by itself at magiging sarili ho nating gallstone. Kumain man ho kasi tayo, halimbawa, alas 3 na ho o alas 2 na ng hapon, lagpas na po. So, yun nga yung sinasabi natin, nalipasan ka na ng gutom. Nawala na ho yung gutom mo. And parang useless na nga rin ho, paglagpas na kasi, yung hydrochloric acid ho, wala na ho. Gumasgas na ho yun sa lining ng stomach at yung bile naman ho, wala na ho, nag-curdle na siya by itself. So, pagpaulit-ulit hong ganun ang ating ginagawa, ayan. So, makakaipon ho kasi tayo ng ulcer at gallbladder stone. So, kaya ho ugaliing kumain sa oras para hindi ho tayo magkaroon ng bato sa apdo. Kasama na rin ho doon ang pagkakaroon ng gastritis na pag lumala ho, magiging sugat na ho siya, magiging ulcer na siya. Now, how about fatty liver? Ang pagkakaroon ho ng fatty liver, kadalasan ho kasi yan ay literal nating ini-interpret. Maraming taba yung atay or ang atay ay na kukulapulan ho ng fats. So, but mas malalim pa ho doon ang nangyayari pag sinabing fatty liver ka na. Kasi ho, yung ating ultrasound and CT scan, hindi naman ho nape-penetrate yan ang loob ng atay. What they can see is just a fatty thing, which pag nakita na nila ho yun, babasahin na ho nila yun as fatty liver. Actually, even sa gallstone, ang napipick up lang ho yung mga stones na may na significant na ho ang size. Pero kung klase ho ng stones na pino or sandy, hindi rin ho napipick up yun ng mga imaging technique na yun. So, kaya ho pag sinabing no gallstone sa inyong ultrasound, it doesn't mean ho talaga na wala kayong gallstone. Lahat ho ng tao may gallstone. Kaya lang ho,
pagka maliit yung size, wala ho, hindi niya mapipick up. So, ang magre-reflect ho doon sa reading negative. So, kasi ho, ang napipick up niya lang yung medyo malaki-laki na ho na size. So, wag ho kayong mamisled sa ultrasound report ninyo na normal, walang gallstone. Lahat ho ng tao may gallstone. Wala ho lang siyang nakita na significant ang size. So, sa fatty liver naman ho, yun nga ang sinasabi natin, hindi na ho kasi nape-penetrate yung loob. So, anong ibig sabihin natin doon? Ang liver ho, pag fatty, puno na ho yan ng stones or bato. So, kaya lamang ho, hindi nga ho yan nakikita sa ultrasound and CT scan. So, kaya ho, hindi ho yan nare-reverse kadalasan Kasi ho, ang ginagawang gamutan ho dyan kasi, pinaiinom lang ho ng supplement sa atay. Ngayon ho, naalam na natin na may bato sa loob ng liver at apdo, tapos gusto nyo hong i-reverse ang fatty liver into a normal liver, kahit to 1 taon, 2 taon kayong uminom ng sustansya sa atay o supplementation sa liver, hindi ho yun mare-reverse kasi punong-puno nga ho congested. So, saan ho papasok yung nutrition or supplements ninyong iniinom? There is no space to put on. So, kailangan ho, para mag-cell repair ang atay, di ho ba, liver is one of the organs na nagse-cell repair, hindi ho ba? So, dapat ho i-take advantage natin yun na ang liver ang kagandahan ho, nagse-cell repair ho siya by itself. So, para ho yan mag-cell repair into a normal liver, yung fatty liver, kailangan ho tanggalin yung mga bato sa loob ng atay. So, na siya rin ho ang same bato, we call it intrahepatic stone sa loob ng liver, but it is the same stone na lalaglag ho sa ating gallbladder, which is we call gallbladder stones. Na iba lang ho yung pangalan pag nalaglag na ho sa ibang organ. So, kailangan ho dyan ang detoxification program. So, para ho malaglag ang bato sa atay at bato sa apdo. So, kailangan po yun. Then, luluwag na ho sa loob ng atay at apdo, then saka ho tayo magbigay ng supplements or nourishment for the liver. By that time ho, luluwag-luwag na ho yung loob ng atay natin. So yung mga cells ho doon, makakakilos na ho uli at mag-start na ho silang mag-cell repair from a fatty liver into a normal liver. So, hindi ho yan re-reverse or maa-address by painom-inom lang ho kayo ng sustansya. I heard from one patient na tinatanggal daw ho ng doktor niya ang kanyang fatty liver. Sabi ko, anong binigay sa'yo? Ito ho, liver supplement tsaka statins. Statins o yung mga anti-cholesterol, which is totally wrong. Bakit po? Ang statins ho kasi, may konting side effect ho yan sa atay. So, sinabing side effect, di may harm din siya o nakakasira din ng liver cells. So, paano mong i-reverse ang fatty liver by giving something na nakaka-damage ng liver cell? Ang gusto nyo nga, yung liver cell mo, ma-reverse mo into a normal liver. So, if you are bringing more harm to the liver cell, hindi ho papuntang reversal yung fatty liver. Kung hindi, papunta ho kayong cirrhosis niyan. So, yun nga ho ang pagkakamali sa maling concept na fats lamang ang meron sa atay sa fatty liver. So, yung ginawa ho nung doktor doon, syempre, fats, gusto niyang tunawin yung fats by giving statins. Dahil iniisip niyang cholesterol yun. So, akala niya ganun. So, hindi niya ho kasi alam na ang loob ng atay, pag fatty liver ka, punong-puno na ho yan ng bato, intrahepatic stones. Magiging effective lamang po yan pag na-detox po kayo, nalaglag ho yung mga stones sa loob ng inyong liver at pati na ho gallbladder. Now, okay. So, tapos, tsaka ho kayo iinom ng sustansya sa liver para ho tayong
nag-aalaga ng halaman, di medyo lanta-lanta na ho yung mga dahon, matanda na yung dahon. So di ho ba mawo-worn out yun? Magpapatubo ho tayo ng bagong healthy dahon. So ganun din ho, magpapatubo tayo ng bagong healthy liver cell para ho palitan yung mga fatty cells ng liver. So ganun ho yun. Kaya hindi rin ho magic. So it will take 3 to 4 months bago mo ma-reverse kung tama ho yung paraan ninyo into a normal liver. So, ang formula ho lagi sa ating health para ho hindi lamang ho ito applicable sa liver, kung hindi, pati ho sa buong katawan natin. So, cleansing plus nourishing equals a healthy body. So, pag sinabi hong cleansing, ito na ho yung detox natin. Lilinisin po ang organ. Then, plus nourishing, ito na ho yung pagbibigay natin ng mga supplements para bigyan ho ng sustansya kung anumang part ng organ yun. So, pag pinagsama ho yung formulang yan at in-apply ho natin yan sa buong katawan natin, so, ayun, makakaproduce ho tayo ng healthy body. Yan nga ho actually ang missing link. Yan hong detox na yan or cleansing. Kaya ho kadalasan ang nangyayari sa atin puro ho tayo band-aid treatment. Kasi nga ho, hindi ho nagdi-detox, hindi ho naglilinis ng internal organ. So, kaya yung root cause ho ng halos lahat ng sakit na kadalasan ho, liver and gallbladder, hindi ho naaalis. So, paano nyo hong ibabalik sa normal function yung katawan ninyo noong wala pa kayong high blood, wala pa kayong diabetes, hindi pa mataas ang cholesterol ninyo, hindi pa mataas ang triglyceride and uric acid, nandoon pa rin ho yung mga stones sa liver and gallbladder. Hindi nyo ho matatanggal yan lahat pagka hindi ho inalis yan dyan. So, puro lang ho maintenance. Iinom ng anti-cholesterol, so iinom ng pang-high blood, iinom ng pang-diabetes. So, habang iniinom ho yung mga maintenance na yan, so, kaya ho ang tao walang kagalingan. Tapal-tapal lamang ho sa mga nararamdaman. Pero pag binitawan ho yung maintenance medication, balik din ho. High blood pa rin ho. Diabetic pa rin. Since, halimbawa, ang tagal na hong umiinom. 20 years, 30 years na hong naka-maintenance, pero bitawan mo yung gamot mo. Ganun pa rin. May sakit ka pa rin. So, hindi ho natin yan matatawag na cure. It is just suppression and control. And actually ho, kahit na ibang sakit, even cancer, magdo-domino effect ho kasi yan tataba ka na, pagka marumi na ho ang atay at apdo. So, pag mataba na ho, high risk na for hypertension, diabetes, domino effect na ho yan. Kaya ho, yung pagdi-detox and blood cleansing, so yan ho ay makaka-prevent ng mga upcoming sickness and yung mga comorbidities nyo po na andyan na. So yan po ay mag-i-improve dahan-dahan papuntang reversal. But without doing detox and blood cleansing, tumatanda ho ang pasyente, padagdag na lang ho ng padagdag ang maintenance medication yan. So ganun po yun. Kaya wake up call. So naka-promo package po tayo at ayan ho, naka-free check-up pa rin ho tayo ngayon. Bukas pa rin ho ang ating free urine and sugar testing. At yun atin pong detox, laser, dahil close na po ang ating high-dose vitamin C, at 20% discount po yan. And yung atin hong anti-aging protocol, naka 5+1 para ho sa mga gustong bumata, lumakas, gumanda. So, i-avail nyo po yung anti-aging protocol na yan. And ayun nga po, sabi ko nga, sino ba ang dapat magpa-check up habang naka-free check up pa ho tayo? Agaw na po kayo, una-unahan na lang. Lahat po ng tao. Why? Hindi lamang po yung may nararamdaman, kahit po yung walang nararamdaman, magpa-check up kayo. Dok, tanong ni 7168, ano po ang bawal kainin na prutas sa may mga bato sa kidney? Actually hindi naman specifically gulay at prutas. But generally speaking, siyempre bawasan niyo yung pagkain ng maalat. So actually ang maalat hindi lamang masama sa kidney, pati na rin sa atay, nakaka-liver cirrhosis po. Sa naman sa kidney, siyempre nakaka-kidney stone. So
And para rin ho maging healthy ang ating kidney, uminom ho kayo ng enough water. So, paano nyo ho alam kung enough yung water ninyo? Compute nyo po para sa mga bagong listener po. So, yung weight in kilos ninyo, i-times nyo ho sa 50. Then, tsaka nyo ho i-divide sa 250. Kasi ho, ang isang basong tubig is 250. So, yung lalabas hong numero, yun ho ang kung ilang basong tubig kayo dapat sa isang araw. So, dapat ho, makomply nyo yan. And of course, bawal hong magpigil ng ihi to prevent UTI and gallstone. And also, yung pag-iinom ho ng vitamin C, pagka-ascorbic acid po yan, a long period of time, magkokauso yan ng kidney stone dahilan ho sa binder. Usually ho, tablet form yan. 60 mg lamang po ang requirement natin daily ng vitamin C. So kung nagtitake kayo ng 500 mg, ascorbic acid pa siya, pwede ho kayong magka-kidney stone. Another is yung pagtitake ho ng calcium. So kailangan ho, mas maganda sa whole food na lamang ho, which is malunggay. But if not available, kailangan ho reseta ng doktor na calcium para alam ho na maganda yung absorption. Problema ho natin sa calcium, yung poor absorption. So, dapat ho may kasamang vitamin D and magnesium. But minsan ho, kahit na nga ganun na, kasama na hong vitamin D and magnesium, poor pa rin ho ang absorption. So, ang danger ho kasi nun is what? Yung hindi ho na-absorb, dadagdag ho yan sa mga bara natin sa ugat, which we call sclerosis, and dadagdag rin ho yan sa kidney stone. Yan ho ang basic na dapat pagpaalaga natin sa kidney. Kailangan ho natin i-control ang BP at sugar at uric acid. Dahil yan ho mga bagay na yan ay makakasira po sa kidney. Pati na rin ho pala yung pag-inom ng mga pain reliever. Side effect ho niyan, kidney. So yan ho ang basic. Wala hong specific na sustansya na dapat kayong inumin. But yung mga punto hong yan ho ang makaka-save at makakapagpaganda sa ating kidney. So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ivy, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And sabayan niyo na rin ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program. Sa vector scan ho, ay marami na ho kayong malalaman dyan, no? Yung high blood, diabetes, kung high risk kayo for stroke, kung may walking pneumonia kayo, kung high risk kayo for cancer, marami. And samantalahin nyo ho na tayo ay naka-free check-up. So, anytime po pwede itong mag-close. Atin pong detox package. So, buy 1 plus 2. Yung atin pong anti-aging protocol para sa mga gusto hong bumata, gumanda at lumakas. 5 plus 1. And yung atin pong yung high dose vitamin C ho natin, laser na po pala, no? Naka 20% discount po. So, pwede nyo na hong i-prepaid yung mga yan at para hindi na ho mapagsarhan. At yung atin hong soap, 5 plus 1 din po siya. Look for IV anti-aging soap, IV whitening soap. Available po ito sa Shopee. Yung mga hindi ho marunong mag-order sa Shopee, so just kindly send us your name, address, and cell phone number. Kami ho mag-o-order para sa inyo. But be just responsible enough to pay and receive your parcel. Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101.